Karera ni Jake Paul sa boxing, posibleng tapos na matapos nabasag ang panga sa kamay ni Anthony Joshua. Nahaharap ngayon sa malaking katanungan ng kinabukasan ni Jake Paul sa mundo ng boxing matapos siyang lumasak ng isang malupit na knockout defeat laban niyan sa British heavyweight champion na si Anthony Joshua sa araw ng Sabado, December 20 Pinas time. Sa kanilang pagharap sa Miami, naging mailap si Paul sa mga unang round kung saan sinubukan niyang iwasan ang mga bigwas ni Joshua. Gayunpaman, sa ika-6 na round, tuluyan nang nahanap ni Joshua ang tamang tiyempo. Isang nagbabagang right hook ang nagpabagsak kay Paul na naging sanhi ng pagtatapos ng laban. Kagad na isinugod sa ospital ang social media star dahil sa hinalang nabasag ang panga nito. Kalaunan ay kinumpirma mismo ni Paul ang pinsala sa pamamagitan ng pag-post ng kanyang X-ray result sa social media. Double broken jaw, give me Canelo in 10 days. Biro pa ni Paul sa kanyang post sa kabila ng malubhang kondisyon. Bagamat pinuri ng promoter ni Joshua na si Eddie Hearn ang tapang at smart game plan ni Paul sa mga unang bahagi ng laban, nagbigay rin ito ng babala tungkol sa tagal ng paggaling ng YouTuber. Ayon kay Hearn, matinding pinsala. Ang huling suntok ni Joshua ay sapat na para magpabagsakit ng mga veteranong heavyweight. Mahabang recovery, binigyan din niya ng broken jaw ay isa sa pinakamahirap na pinsala na pagalingin ng isang boksingero. Alanganing kinabukasan dahil sa lala ng pagkabasag sa dalawang bahagi ng panga. Posibleng ito na ang huling beses na makikita si Paul sa loob ng lona. Sa ngayon mga kakwento, mananatili munang pahinga ang problem child habang sumasailalim sa rehabilitasyon. Marami ang nag-aabang kung itutuloy pa ba niya ang kanyang hamon sa mga elite boxers o kung ito na ang magiging mitsa ng kanyang pagriretiro. Samantalang mga kakwento, para sa bayan, laban hanggang dulo. Marshall, nag-iisang ginto sa boxing, dalawang mga Pinoy boxers umiyak sa lutong desisyon. Nanaig ang tapang at paninindigan ni Yumi Marshall upang iuwi ang gintong medalya sa 2025 SEA Games. Ngunit nabalot ng pait at luha ang kampo ng Pilipinas matapos ang kontrobersyal na pagkatalo ni Flint Hara at ni J. Brian Baricuatro. Sa kabila ng mga panganib at kakulangan sa seguridad ng mga kagamitan, pinatunayan ni Yumi Marshall kung bakit siya ang pambato ng Pilipinas. Inamin ni Marshall sa isang emosyonal na panayam na muntik na siyang hindi sumabak dahil sa mga questionabling kondisyon sa torneo, kabilang na ang usapin sa hand wraps na maaring magdulot ng pinsala. Pakiramdam ko, hindi dapat ako lumaban sa ganoong kondisyon, pero para sa Pilipinas, kailangang ituloy para sa bayan ito. Payag ni Marshall dahil sa kanyang determinasyon, siya ang muling tumayo bilang nag-iisang gold medalist ng Pilipinas sa boxing, katulad ng naging marka niya sa World Championship at Asian Games. Habang nagbubunyi si Marshall, hindi mapigilan ang hagulhol ni Flint Hara at ni J. Brian Baricuatro matapos ang kanilang mga laban. At ayon sa dalawang mga boksingero at sa mga nakasaksi, talagang niluto o naging pabor sa mga kalaban ang desisyon ng mga hurado. Flint Hara hindi napigilang umiyak matapos ideklarang talo laban sa katunggaling taga Thailand. Buo ang loob ni Hara na siya ang nagdomina sa lona, ngunit laking gulat niya nang pumanig ang skor sa kalaban. J. Brian Baricuatro, emotional din itong lumabas ng ring dahil sa panghihinayang. Sigurado ang kampo ni Baricuatro na gintong medalya na sana ang bitbit nito kung naging patas lamang ang hatol. At ayon sa dalawang mga boksingero, masakit para sa kanila ang matalo, hindi dahil sa kakulangan ng ensayo, kundi dahil sa pakiramdam na ninakaw sa kanila ang tagumpay na para sana sa bandila ng Pilipinas. Mga kakwento, sa kabila ng halo-halong emosyon, nananatiling taas ang mga atletang Pilipino sa kanilang pagpapakita ng galing at puso sa gitna ng mga pagsubok sa loob at labas ng ring. Mga pilak man ang inyong nasungkit mga kaubayan, pero alam namin na kayo ang nararapat sa ginto. Nagkaginto lang sila dahil sa samot-saring sangkap sa pagluto.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.